Ay mga katingin, for today's vlog, magdi-deliver ulit tayo ng big bike and special itong di-deliver natin because this is a limited edition 2024 Kawasaki ZX6R 40 years anniversary edition. So tatlong model ang nilabas ni Kawasaki nito, isang ZX4R, ZX6R at isang ZX10R. And I believe sa ibang bansa, naglabas pa sila ng ZX14R. Pero sa Pilipinas, tatlo yung nilabas. So, ang ZX6R, isa sa mga rare na 40th anniversary. Sobrang konti lang ng pinarating eh. We are privileged na magkaroon nito. And true enough, sobrang rare niya. Pagkalapag dito, pinost natin sa FB. Nakita ni boss kagad and pinadeliver kagad sa atin. Yung white niya, may pagka-pearl white. Makikita mo yung glitters. Di ko lang kung nakikita sa camera. Pero may mga glitters siya. Ayun. Tapos yung combination niya, ito yung kasi yung retro. Parang 90s na ZX series Ninja. Yellow-green, merong white, tsaka may blue. So, binalik nila yung retro colorway na yun. Diba usually, black yung chassis. Ito, naka-silver. Sobrang kinis kasi makikita mo pa yung mga loob niya. Wala akong putik talagang, ano to, garage queen. Meron na rin naman siyang radiator guard. Makikita mo yung headers niya, malinis po. Talagang freshness. Makikita mo rin sa disc. Wala pa masyadong gas-gas. Yung mags naman niya, body color, na pagka-yellow-green. At syempre, kapag 24 na ZX6R, naka-Pirelli, Rosa 4 na yan. And special to, maganda rito kasi naka-Arrow exhaust na siya, na original. So, paano malaman kung original ang isang exhaust? So, unang-una yung craftsmanship, makikita mo yung mga welding niya dyan. Sobrang pulido, pati yung bend, pati yung tubo niya, sobrang pulido. And dito, nakalagay yung silencer, which is nice kasi si boss, yung mga big bike niya, mga naka-silencer, ayaw niya na maingay. So, hindi natin aalisin yan. Maganda rin yung tank pad niya, tsaka tank grip, transparent, para hindi matakpan yung colorway. Head turner tong motor na to sa kulay niya. Masyadong matingkad, makulay. At syempre, rareness. Kung dala mo to, alam nila na limited edition. Tsaka, alam ko gagawin ni boss dito, pang di-display niya lang eh. So, kahit naman ako, pumasok na sa isip ko, nung dumating to dito, pumasok na sa isip ko display. Kaya lang, medyo kailangan natin ng puhunan. So, marami tayong kailangan bayaran. Ito yung odo niya. Yung 1,835 lang ang odo. Sound check natin. Yun. Hindi siya masyado maingay dahil may silencer. Pero yun na, ang ZX6R kilala talaga to sa pagiging maingay. Partida may silencer pa yan. At Arrow, napakalakas talaga niya. So yun, try natin siya. Alam ko tong Arrow, ano to eh, titanium to eh. Not sure pero mahal to eh, titanium yan. Sobrang pogi. Maganda. Parang ang sarap ilagay sa ZX4R. Let's go! Hirap tayo! And for today's ride, yung gagamitin natin, yung favorite racing helmet natin. The Aero GP800 Competition. Grabe talaga itong ZX6R. Nakakapanibago. Kasi madalas ako naka ZX4RR. And matagal na akong hindi nakapag ZX6R. Iba talaga yung feeling. Talaga nakasubsob. Talagang ramdam mo yung pagiging aggressive ng riding position nito ZX6R. Talagang pakiramdam sa kanya, isa siyang proper super sport, pang racing. Maganda naman ito, maganda mag body positioning sa kanya dahil nga nakasubsob, di ba? Disadvantage, pagka nag-long ride ka, ramdam mo talaga yung pagod compare sa ibang bikes na hindi sobrang aggressive. Kagaya na lang ng ZX4RR, hindi ako napapagod doon kahit mag-race track ako. Kaya lang syempre yung power, medyo bitin ka sa ZX4RR. Unlike dito, nasa kanya yung sweet spot ng power to weight ratio. Yung seat height niya syempre mas mataas sa ZX4RR pero hindi naman sobrang laki ng difference sa seat height. Kumbaga, talagang nasa middleweight siya. Kasi kung matangkad kang tao, maliit siya masyado yung ZX4RR. Ngayon naman, kung hindi ka katangkaran, mas sakto sa ito kaysa mag liter bike ka. Kumpara naman sa liter bike, mas matipid to sa gas at gulong kaysa sa liter bike. Dahil pag mga liter bike, mga super bike naman, mas malakas sa gas, mas malakas sa gulong.
mas mabigat na rin, mas nakakapagod. So depende talaga sa'yo kung ano yung nababagay sa'yo. Pero sa akin ito yung sweet spot. Pero bakit pa ako nag ZX4RR? Kasi meron akong super bike. Pero kung wala kang super bike, gusto mo ng one bike fits all, ito yung nasa gitna. Ito yung balance, kumbaga balance sa power, sa weight, sa gas consumption. Tatakutin ka niya pero hindi ka papatayin na kagaya ng 1000cc. Masyado mas nakakatakot yon. Tsaka mas screamer siya. Pag 1000 hindi mo siya mapapascream kasi nga 1000cc siya. Lakas ng torque, lakas ng power, konting biga mo lang, andun ka na. So depende talaga kung saan mo gagamitin. Pero sa akin, ilang beses kong kinonsider mag ZX6R ulit at ulit. Matagal ako naka ZX6R dati. Yung unang ZX6R sa Pilipinas na nung nagkaroon na ng local unit. And para sa akin, isa to sa pinaka best selling bike. Isa rin to sa pinaka sulit kung mahilig ka sa sport bike. Grabe yung sound, di ba? Talaga nakaka-hypnotize. Kaya naka ZX6R ako dati, gusto ko yung sound niya. Talaga nakaka-adrenaline, nakaka-hypnotize. Tapos being a Kawasaki, napaka-smooth ng engine. Hindi mo masyadong ramdam yung vibration niya. Kahit may catalytic siya, maingay pa rin talaga. And syempre, new look for 2024. Mas pumogi kasi mas maging singkit yung headlight, na updated na yung TFT display niya. And kung kukumpara mo siya sa 4R, syempre mas komportable si 4R, pero sa power naman 80 horsepower lang si 4R, and ito almost 130 horsepower. So that's almost 50 horsepower difference. So malayo naman yung difference nila. At ang sarap talaga. Radial brake master na siya, radial brake caliper. Performance naman talaga. Right out of the dealership, pwede mo na siyang gamitin sa racetrack kasi maganda na yung gulong niya, makapit na rin. Occasional track days, pwede na. Mahal kaya ng Rosso 4 pag bibili mo. The handling is lightweight for a 600 ang inline 4. Hindi siya mabigat, konti lang ang weight difference nila ni ZX4RR. Kaya nga kung matangkad ka at gusto mo ng more power, mas sulit si ZX6R kasi medyo mabibitin ka kay ZX4RR at some point. Pero unlike ako, ginagamit ko lang naman siya kasi more on pang service tsaka paminsan-minsan na racetrack na pwede ko siyang gamitin sa small truck. Kaya para sa akin, nagmamatch dun sa usage ko sa aking application si ZX4RR. Ay kung gusto ko ng more power, pwede ako mag 1000cc. Meron tayong super bike. When it comes to riding position, medyo mararamdaman mo siya pag traffic na, lalo pag hindi ka naman sanay sa mga sport bike. Talagang it's a pain in the wrist, in the back. Pero kung sanay ka, may mga technique naman, kagaya ng ipiti mo yung tangke ng tuhod mo, tapos nag-one hand ka na ganyan para yan, hawak ka sa dito. So maraming paraan. Tapos iba-iba ka ng posisyon para yung back mo hindi siya na-fix sa isang posisyon na matagal at hindi siya mangabit ng tuluyan. But then again, syempre iba yung comfort ng mga hindi ganong aggressive ang riding position. But then again, poging-pogi talaga ng super sport na to. Not to mention the sound, tsaka yung hatak na ibibigay niya sa'yo, adrenaline. Kaya overall, masarap pa rin siya gamitin.
Pero ilang beses kong nag-isipan na mag ZX6R ulit. Ilang beses akong nag-build ulit ng ZX6R, pero alam nyo, nagkaroon tayo ng 2024. Una sa Pilipinas din nang nilabas. Dapat for keeps na siya, pero marami tayong priorities, pabago-bago. Pero you can't go wrong with the ZX6R. Pinagsisihan ko yung binatangan ko ng ZX6R. Lalo ngayon, natuto na tayo sa racetrack. Mas na-appreciate ko na yung kakayahan ng ZX6R. Mas mamamaximize ko na sana siya. Kung uulitin ko, baka hindi ko na ibenta sa ZX6R. Kung babalik ko yung panahon dati, hindi nagkaroon tayo ng 2024 ZX6R, baka hindi ko na siya ibenta. So yun, sa tagal kong nagkaroon ng ZX6R, I think from 2019 2020, so that's more than a year. Sa gitna ng 2020, that's more than a year na meron tayo 6R. Tapos nagkaroon tayo ulit ng 2024 for like 6 months. At home ako sa kanya. Hindi ako napapagod sa kanya. Pero pag natigil ka sa sports, tapos bumalik ka ulit doon, pagod ka na naman. Depende sa application talaga, lalo kapag pinalong ride mo siya. Ramdam mo na talaga yung pagod. Pero kung sanay ka na, alam mo na yung mga technique na gagawin para makapagpahinga yung back mo, magpahinga yung kaliwang kamay mo. There's a lot of techniques paggamit ng sport bike. Siyempre yung looks, yung handling, ang hinahanap mo, makikita mo talaga sa kanya. Lalo kung mahilig ka mag race track, occasional track day, or mga maralaki kaibigan, yan, na-enjoy mo siya. Pero kung puro straight line ng usapan, wag. Kasi pag straight line pang 1000cc yan, pag may nakasabay ka ng 1000cc, may iwanan kayong, kala mo tulin-tulin mo na bilang dadaanan ka lang ng mga 1000cc. Pang straight line speed, liter bikes ang kailangan mo. Yung kahit sabihin mo pa siya na nasa 130 horsepower siya, nasa 600cc category ka na, hindi pa rin siya ganun kabilis na hindi kagaya ng mga 1000. Sabi nga nila, there's no replacement for displacement. Pero sa akin, sweet spot yung middleweight, kasi sa sobrang power, sobrang lakas din kumain ng gulong. So maraming kasamang sa consequences ng pagkakaroon ng super bike. So para sa akin, this is a well-balanced sport bike. Although hindi ko sinasabing mabagal si 4RR, pero may times na kinakapos ka. Kasi parang kumbaga, alam mo hanggang doon lang talaga yung power niya. Like dito, bibigyan ka ng magandang arangkada. Torque. Siyempre, pagka nasa mga residential area, kailangan alam mo yung tamang speed, meron kang control. Di porket naka big bike ka at mabilis ang big bike mo, pipigay mo na ng walang habas. Kailangan meron pa rin tamang speed para sa mga lugar-lugar. Baga may certain speed limit kada lugar, tapos kailangan sundin. When it comes to acceleration and torque, nandun yung power ni ZX6R. Mayroon. Siyempre hindi kasing lakas ng mga MT-09, pero hindi ka naman maiiwanan, no? So yun ang problema kay ZX4RR, yung arangkada. May times na aantayin mo talaga siya, so kailangan mo magpalit ng sprocket para magkaroon ka ng magandang arangkada. Kasi kung all stock, nako, ang tagal ng arangkada, mainip ka. At maganda pa kay ZX6R, kahit gaano ka traffic, never ko naranasan na nag-overheat ako. Nakaranasan ako ng grabing traffic dati, kayang-kaya niya. Siyempre for the looks, wala ka nang hahanapin sa looks ni ZX6R. At ganun-ganun lang, dito na tayo sa SEC Moto Supply Caloocan main branch. Siyempre dito tayo kailangan paparada sa bungad. May ginagawa pa ng motor.
Yabang eh, no? So ito na-deliver na natin sa ating suki. Suki. Sobrang pogi talaga, no? Pag tinanggal mo yung silencer, sobrang ingay nito. Kasi parang ano siya eh. Diretso lang siya eh. Pang racing eh. Patanggal natin para marinig yung ingay. Sound check. Kaso mambo na. Service warning. Ay, oo, may service light na. Naka-silencer pa yan. Malakas na, no? Bastos. Sobrang bastos. Kaya siya. Ayos naman, makinis naman. Dito na nga tayo sa loob ng SEC Moto Supply. Main branch Caloocan. Ito yung makikita mo sa ground floor. So marami ditong mga top box bracket, top box, battery charger, dashcam. Meron pa sila mas bago, acoustic, wireless headset. May mga anti-fog, inner foam. Yan. May mga helmet accessories din, mga parts, mga gloves. Lahat ng klaseng top box, tank bag, side bag. Lahat ng mga side mirror, mga cellphone holder, sobrang daming cellphone holder. Ito yung magandang dashcam nila dito. Ano, high-end. Dito yung mga mugs, rim set, tapos ito na yung bagong display ngayon. No? Dati kasi wala pa nang pumunta tayo. Mga aux light. So soon lalagyan nila yun ng switches para matesting mo kung gaano kalakas. Ito yung maganda oh. Limahan. Yan. Tsaka to. Ito maganda, hybrid oh. Ganda. Kasi merong ano yung nakikita mo rito. Nakabukol. Ito yung parang mini driving light. Tapos ito, ano siya, floodlight. Ito yung wide ang coverage. Tapos dito sa projector type, ito yung nakafocus na parang mga MDL. So meron din siya dito, hybrid. Ito nakalubog naman. Hybrid din to. Pero ito, nakalabas talaga. Ang ganda oh. Bagong labas to. Hanip. Sobrang lakas. Ito maganda. Type ko itong isang to. Sa presyo nito, 4,000 lang. Sulit no? 4,000 ito. Nasa 4,000 lang din. Laki-laki 4,000 lang. Hindi ako makapaniwala ah. Ito 7,000. Yung malaki na to. Ito yung ginamit ko dati sa 450 MT ko. Ito maganda rin to. Ito yung bago. Bilog naman siya. Na malalakas din ng mga projector type na spotlight. May busina rin sila dito. Ayan, mga busina. Parang one-stop shop, lahat na kailangan mo. Nakikita mo dito. Sa second floor, mga riding gears. Jacket and pants. Sa third floor, ito yung mga SEC helmets. Ay, thank you. Aero, Haberg. Nandito. So, isang buong building, lahat ng mga riding gear nandito na. Siyempre, bili tayo ng bag. Asan na ba yung mga bag dito? Ito, meron din sila mga ano. Ayun o. Mga protector. Ayan, mga foam protector. Ito maganda o, back protector. Ayan, meron din sila. Kailangan ko ng maliit na belt bag. Tingin tayo. Ito na pala yun, yung mga belt bags. Kailangan natin ng maliit. Ito kailangan ko nito.